Chapter 8. Hindi ko alam kung kailan ako huling nanood ng sine. Kaya naman hindi ko mapigilan na makaramdam ng kaba nang yayain ako ni Gov. Gabriel na manood daw kami ng movie bago umuwi mula sa maghapong pamamasyal. Baka naman maubos na ang pera mo niyan. Pabiro na wika ko sa kanya habang papasok na kami sa loob. As usual, siya na naman ang bumili ng tiket. Simula nang dumating kami rito sa bayan kanina, wala akong ginastos kahit piso kasi ayaw niyang pumayag sa tuwing nag-i-insist ako na magbigay ng ambag. Okay lang na maubos ang pera ko. Sayo ko naman ginastos. He winked at me. And most of all, sobrang nag-enjoy naman ako. Kasi, kasama kita. So don't worry. Hindi na naman makapaniwala ang puso ko nang lingunin ko si Gov. Sa maghapon na kasama ko siya, ramdam ko ang totoong saya niya na kasama niya ako. Na para bang kahit walang mali sa sitwasyon niya ngayon. O kung meron man, tanggap niya iyon as long as na nasa tabi niya ako. Saan mo gustong umupo? Tanong sa akin ni Gov. Gabriel nang tuluyan na kaming nakapasok sa loob ng sinehan. Wala naman kasi masyadong nanunood kaya okay lang kahit hindi na masunod ang seat number na nasa ticket namin. In fact, bilang na bilang lang ang mga nasa loob ngayon. Ay ikaw na ang bahala, sagot ko. Hindi ko mapigilan ang kabang bumalot sa akin nang sumalubong sa amin ang madilim at malamig na paligid. Kahit sa panaginip ko noon, never kong inakala na makakarating ako sa lugar na ito na ang isang Gabriel Contreras ang kasama ko. Nakita ko na iginala niya ang kanyang tingin sa paligid ng sinehan. At sa kanya inabot ang aking kamay para alalayan ako bago kami umakyat sa hagdan. Doon na tayo sa itaas. Sa pinakasulok, aniya sabay turo sa pinakamadilim na parte nitong sinehan. Napalunok ako nang sundan ko iyon ng tingin. Bakit kaya doon niya naisipan na pumwesto kami? May binabalak kaya siya sa akin? Katulad ng mga napapanood ko sa palabas. Huwag kang mag-alala, kapag kuwan ay natatawang antag sa akin ni Gov. Napansin niya pala ang pagkatigil ko habang nakatingin ako sa pwesto na tinutukoy niya. Siguro naramdaman niya rin ang kaba ko, wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Gusto ko lang tal ang pumwesto sa lugar na yun kasi mas malamig doon, natatawa pa rin na paliwanag niya. Naramdaman ko na lang na uminit ang buong mukha ko dahil nahulaan yata ni Gov. Ang mali siya na naglalaro sa isip ko sa sandaling ito. Wala naman akong sinasabing ganon. Naisip ko lang na, hindi ba nakakatakot kung sa madilim tayo uupo? Tapos horror pa ang panunuulin natin. Akala ko naman kung ano na. Lalo lang siyang natawa nang pisilin niya ang pisngi ko. Wala kang dapat na ikatakot. I will keep you safe. Okay, sa wakas ay sabi ko. At naramdaman ko na lang na pinagsalikop na ni Gov ang aming mga kamay bago kami umakyat sa hagdan. Wala akong takot na baka magkamali ako ng hakbang kahit medyo madilim ang nilalakaran namin kasi todo alalay siya sa akin. Daig ko pa ang isang prinsesa na may kasamang prinsipe na handang umalalay kapag nagkamali ang mga paa ko. Pati nga sa pag-upo ay inalalayan din ako ni Gov. Wala na talaga akong masabi sa pagiging gentleman niya. Kung paanong hindi rin siya nag-take advantage sa akin sa maghapon na date namin. Napaaga pala ang pagpasok namin dito sa sinehan kaya hindi pa agad nag-start ang movie. Puro commercial pa ang ipinapalabas. Pero hindi naman ako nainip kasi panay ang kwento ni Gov. Nang nakakatawa, may sense of humor pala siya. Isa ito sa mga ugali niya na tuklasan ko nang magkasama kami rito sa isla. Hindi ko talaga ma-imagine ang sarili ko sa tuwing sinasabi mo sa akin na isa akong sikat na basketball player, kapag kuwan ay wika niya nang lumabas sa theater ang isang commercial na basketball ang tema. Huwag mo nang isipin yun. Gaya nga nang sabi ko sa iyo, in God's time, maalala mo rin ang lahat, masuyong bilang ko sa kanya. At saka hindi mo pa naman nasusubukang maglaro. Gusto mo bang dumaan muna tayo ng basketball court bago tayo umuwi? Alam ko merong malapit dito. Malungkot na umiling siya. Huwag na. Baka mapahiya lang ako sa'yo kapag hindi ako nakashot. Hindi na nga ako makapuntos sa puso mo, Lihim akong napangiti. Ngaling-aling sabihin ko sa kanya na hindi lang basta puntos. Dahil bawat 3 points niya noon sa ring ay padagdag din ng padagdag ang puntos niya sa puso ko. Tumawa lang ako. Iba naman kasi ang paglalaro ng basketball kaysa sa love. Huwag mong i-compare ang dalawa, kunwari katwiran ko. Pero kung totoo man ang sinasabi mo na isa akong basketballista,
dapat lang nasagutin mo na ako. Kasi kung ang bola nga, ayaw kong mapunta sa iba, ikaw pa kaya. Ngumisi sa akin si Gov. May kung anong kislap sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ako naman, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Parang sinabi ko lang din yun sa sarili ko, nilang lang ako nang salubungin ko ang tingin niya. Isa ka nga talagang basketball player, MVP pa. Kasi bukod sa magaling kang mambola, magaling ka pang tumira. Tumawa si Gov, na parabang aliw na aliw sa sinabi ko. Maya-maya ay muling namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa at inabala na lang namin ang aming mga sarili sa panunood sa walang katapusan na commercial. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang kaming nakaramdam ng pagkailang sa isa't isa nang magkatinginan kaming dalawa. Naiinip ka na ba? Kapag kuwan ay narinig ko na tanong ni Gov. Kasabay niyo ng pagpatong niya ng kanyang chin sa balikat ko, dahilan para mapabilang ako sa kanya. At dahil nga nakarest ang chin niya sa shoulder ko kaya halos ilang dangkal na lang pala ang destiniya ng aming mga mukha. Parang binayo na naman ang dibdib ko dahil sa kaba nang mapatingin ako sa mga mata ni Gov. At nakatingin din pala sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko para labanan ang nararamdaman ko sa sandaling ito. Hindi naman. Pero napaaga pala talaga ang pagpasok natin, ano? Wika ko, sabay ngiti para patayin ang nakakatense na sandaling ito. Oo nga, but it's okay. Kaysa malate tayo at hindi natin maumpisahan ang movie, di ba? Sagot naman ni Gov, habang nakapatong pa rin sa balikat ko ang chin niya at nakatingin sakin. Medyo nangangawit lang ang mga paa ko. Napatingin naman siya sa mga paa ko na iginalaw-galaw ko. Pwede mo namang haburin ang sandals mo at ipatong ang mga paa mo dyan sa unahan na upuan. Tutal, wala namang nakaupo. Akala ko suhestyon niya palang yun. Kaya nagulat ako nang bigla na lang siyang lumuhad sa sahig at siya na ang naghubad ng sandals ko. That made me smile. No, that made my heart smile rather. Lalo na nang hilot-hilutin pa niya ang mga talampakan ko bago niya ipinatong sa upuang nasa unahan ko ang mga paa ko. Ano? Guminhawa na ba ang mga paa mo? Masuyong tanong ni Gov. Nang bumalik siya ng upo sa tabi ko. Hindi pa rin nabubur ang ngiti na tumango ako. And thank you. You're being too sweet again. Baka ma-in love na talaga ako sa'yo niyan, biro ko sa kanya. At masagot kita nang wala sa oras. Hindi ba pwede? Samantalang sumeryoso naman si Gov. Gabriel, guwapo naman ako. Maalaga at mapagmahal. Masipag naman ako at marunong na ring mangisda. Kahit papaano, hindi ka na magugutom kapag ako ang napangasawa mo. Ako rin ang tipo na ibinibigay ang buong mundo sa babaeng mahal ko. Hinding-hindi kita lalakuan o kahit bibigyan ng dahilan para magselos sa ibang babae. Leon nga lang, may amnesia at hindi pa rin ako normal na tao, dagdag pa niya sa napakalungkot na boses. Wala akong mahagilap na tamang isasagot sa kanita dahil bigla na lang nalunod sa kilig ang puso ko. May nawala lang sa memories mo pero normal ka pa rin, Gabriel, sabi ko lang nang mahimasmasan ako sa mga nakakatunaw ng puso na sinabi niya. Okay lang sakin ang hindi maging normal. Basta hayaan mo lang ako na samahan ka sa buhay. Mabilis na kinuha ni Gov ang aking kamay at dinala sa mga labi niya. Hindi ko napigilan ang lalong pagrigada ng aking puso nang halikan niya ang likod ng aking palad. Gosh! I am falling for him even more. Sa mga ginagawa niya simula noong nasa Laguna pa lang kami, hindi malabo na mapapa-oo na talaga niya ako nito kahit may amnesia pa siya. At iyon ang isa sa mga ikinakatakot ko sa tuwing naglalambing sa akin at nagpapakita ng pagmamahal si Gov. Gabriel, paano ko palalabanan at pipigilan ang nararamdaman ko sa kanya? Napapikit ako nang mariin nang maramdaman ko ang malalambot na labi at mainit na hininga niya na dumampi sa balat ko dahil patuloy pa rin niyang hinalik-halikan ang likod ng palad ko habang titig na titig siya sa akin. Sa kabila ng kabang nadarama ng puso ko, nagawa ko pa rin na hayaang ikulong ng mga titig na iyon ni Gov. Ang tingin ko, napakurap-kurap na lang ako nang higpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. Huwag kang ma-pressure sa mga sinabi ko, ha? Kahit ilang buwan na akong nanliligaw sa'yo, hindi pa rin kita mainamdali. Kaya kung maghintay kahit gaano katagal, kahit bumalik pa lahat ng alaala ko, wala pa rin akong ibang liligawan na babae kundi ikaw, Arabella. What if malaman mo na may ibang babaeng mahal ka na pala kapag bumalik na lahat ng memories mo?
Ikaw pa rin ang pipiliin ko, mabilis at walang ligoy na sagot niya. Paano naman kapag nalaman mo na playboy ka pala talaga at allergic ka sa love? Tanong ko uli. Tuloy na banggit naman na niya sakin kanina na seryoso siya sa desisyon niya na magpapagamot na at handa na siyang gumaling na kaya mas okay kung unti-unti ko siyang ihanda sa katotohanan tungkol sa isang Gabriel Contreras. Na wala ka palang balak mag-asawa kaya laro lang para sa'yo ang pag-ibig. He chuckled. Kung totoo man na ganun akong tao bago kita nakilala, ibig sabihin, nagbago ako ng dahil sa'yo. Kaya ganito na lang ang nararamdaman ko sa'yo ngayon. At paninindigan ko ang lahat ng ito kahit bumalik at mawala man uli lahat ng memories ko. Nag-iwas ako ng tingin nang mapansin ko ang matiim na titig sa akin ni Gov. Gabriel. Ipinatong na naman niya ang baba niya sa shoulder ko kaya nagkalapit na naman ng husto ang aming mga mukha. Muli na namang nahirapang huminga ang puso ko dahil sa labis na sensasyong nadarama ko dahil sa pagsasalubong ng aming mga hininga. Mahal kita, Arabella. Mahal na mahal, madamdaming bulong ni Gov. Nang kabigin niya ang aking batok upang lalong ay lapit sa mukha niya. May amnesia man ako o wala, ikaw lang ang nag-iisang may-ari ng puso ko. Halos mapigil ko ang aking hininga nang makita ko siya na nakatingin sa mga labi ko. Gumalaw pa ang bilog sa kanyang lalamunan. Sa iba ako tumingin ng dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mukha para tawirin ang gadangkal na lamang na pagitan ng aming mga labi. Hindi dahil sa ayaw ko sa magiging kahahantungan niya. Kundi natatakot ako para sa sarili ko na baka hindi ko iyon kayang iwasan. Hindi ko kayang hindian. Arabella, narinig ko na usual ni Gov. Gabriel sa pangalan ko kaya napatingin tuloy uli ako sa kanya. Pero iyon pala ang malaking pagkakamali ko. Dahil sa pagbilang ko uli sa kanya ay mga labi na pala niya ang naghihintay sa mga labi ko. Napaigtad ako at nanlaki ang aking mga mata nang sakupin niya ang bibig ko. Oh, Gabriel, mahinang ungol ko habang dinadama ko ang bunganga niya na sinasakop ang mga labi ko. Hanggang sa natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakikipagsipsipan ng dila kay Gov. Gabriel, sa halip na pigilan siya nang maramdaman ko ang kapusukan niya, mas na-excite pa ako sa ideya na hindi lang leon ang gagawin niya sa akin sa madilim at malamig na lugar na ito. Gusto mo bang kumain muna bago tayo umuwi? Tanong sa akin ni Gov, Gabriel nang makalabas kami ng sinehan. Halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sa halik na pinagsaluhan namin kanina sa loob. Hindi naman na leon na ulit, pero nahihiya pa rin ako sa tuwing naalala ko kung paano ko na naman tinugon ang kapusukan niya. Katulad noong mga naunang halik niya sa akin na naalala pa niya. Bibusog pa ako, pero kung gutom ka, pwede naman. Ramdam ko na hanggang ngayon ay nagbablush pa rin ako. Hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. Gutom pa nga ako. Parang gusto kong kumain uli. Kung ganun, kumain muna tayo. Ano ba ang gusto mo? Pwede bang ikaw na lang? Bilang ni Gov. Gabriel sakin, sabay kindat. Naguguluhan na tumingin ako sa kanya. Ako ang pipili. Pero sa halip na sumagot ay bigla-bigla na lang niya akong kinabig sa batok at walang ano-ano na hinalikan at kinagat-kagat niya ang mga labi ko. Naramdaman ko na lalong nag-init ang buong mukha ko. Napamaang ako nang magets ko sa wakas ang sinasabi niya. Ako ba ang guste niyang kainin? Mabilis ko siyang naitulak dahil sa init na bigla na lang sumiklab sa katawan ko. Puro ka talaga kalokohan, Gabriel, nauutol na saway ko sa kanya, sabay irap. Hindi naman ako pagkain. Tumawa lang siya, layong tawa na parang kinikilig. Ang sabi ko nga, ikaw na ang pipili ng gusto nating kainin, sagot niya pagkatapos. Tumingin uli ako sa kanya. Bakit feeling ko nagpapalusot lang siya? Pareho kaming nagulat ni Gov. Gabriel nang paglabas namin ng mall ay todo ang buhos ng ulan. At mas lalong lumakas pa nga habang nag-aabang kami ng tricycle papunta sa sakayan ng jeep. May bagyo ba? Kunot ang noo na tanong niya dahil walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Hindi kami makaalis sa entrance dahil kahit magpayong kami, siguradong mababasa pa rin kami. Nagkibit balikat ako, hindi ko alam. Pero ang sabi ni na Lolo Magno at Lola Iska, ganun daw talaga ang panahon dito sa lugar. Mas madalas ang ulan kaysa sa init. Sa bagay, sa ilang buwan na pagstay natin dito, mas lamang nga ang tag-ulan. Hindi na ako nakapagsalita dahil nagdagsaan na ang mga tao na tulad namin ay na-stranded din dahil sa sobrang lakas ng ulan.
Naramdaman ko na lang na inakbayan ako ni Gov. Gabriel at saka isiniksik sa katawan niya. Hanggang sa dalhin niya ako sa isang sulok para ilayo sa pagsiksiksikan ng mga tao. Lalo akong natameme nang maramdaman ko ang higpit ng yakap ni Gov sa akin para lang hindi ako masagi ng mga lalaking nakapaligid sa amin. Na para bang ipinaparamdam niya sa akin na sa kanya lang ako, at wala akong dapat na ipag-alala dahil kaya niya akong protektahan. Maya-maya na siguro tayo aalis. Delikado pa sa labas, sabi niya. Huminga muna ako ng malalim bago tumangalas sa kanya. Medyo nahirapan pa ako kasi sa sobrang higpit ng yakap niya sa akin, parang bubunggo na ang ulo ko sa tiyan niya. Napakurap-kurap ako nang mapatingin ako sa kanya dahil nakayuko din pala siya at nagkatitigan kaming dalawa. Napalunok ako. Bakit ba ang gwapo-gwapo niya? Titawagan na lang muna natin sina lolo at lola, suhestyon ko nang makabawi. Sigurado kasi na mag-alala ang mga iyon sa atin. At saka para makumusta na rin natin sila. Mabuti pa nga, sagot niya sa akin. Nang medyo lumuwag na ang paligid dahil nakaalis na ang ibang mga tao ay saka lang namin natawagan sina lolo at lola. Dahil ako lang naman ang may cellphone kaya ako na ang kumausap sa matandang mag-asawa. Ano ang sabi nila? Yuzisa ni Gov. Gabriel pagkatapos. Okay lang naman daw ba sila dun? Hindi naman daw ba nil iPad ang bubong? Hindi ko napigil ang pagsilay ng ngiti sa aking mga labi dahil sa pag-alala na nabakas ko sa boses ni Gov. Gabriel, hindi naman ganun kalakas ang hangin. Ulan lang talaga. At okay lang naman daw sila dun. Pero baka hindi na raw tayo makauwi kasi wala na raw tricycle driver na naghahatid papasok sa atin kapag ganito ang panahon. Maputik at malubak kasi ang daan. May parteng matarik pa. Delikado raw. Sa totoo lang, nag-alala na agad ako nang sabihin yun nina lolo at lola. Saan naman kasi kami matutulog ni Gov? Gabriel kung ma-stranded kami. Ang alam ko, may maliliit at mumurahing lodging inn naman dito. Ang problema, wala naman kaming pera. Siguradong ubos na ang ipon ni Gov, dahil sa dami ng kinain at ginawa namin kanina. Ibinili pa niya ako ng tsinelas. Pero bakit parang mas umaliwalas pa ang mukha niya nang tumingin ako sa kanya? Ganun ba? Nakangiti niyang wika. Hinunutin ko siya ng noo at lumayo ng bahagya. Bakit parang mas masaya ka pa na ma-stranded tayo rito ngayong gabi? Masaya ako na okay naman pala sila doon nina lolo at lola, natatawang sagot niya at sa kanya ako muling kinabig at niyakap. Kumbinsidong tumanggaw-tango lang ako. Ako rin naman nag-alala sa kanila kanina kaya nga nakahinga ako ng maluwag nang malamang okay naman pala sila. Pero tayo ang may malaking problema ngayon, Gabriel. Saan tayo matutulog nito? Problemadong napakamot ako sa ulo. Kahit huminto man ang ulan, hindi pa rin tayo makakauwi kasi wala na tayong masasakyan. Ano ang ginagawa ng lodging inn na iyon? Aniya sabay nguso sa lodging inn na nakita ko na rin kanina mula sa dikalayuan. At ano naman ang ipambabayad natin doon? Sandaling nag-isip si Gov. Gabriel bago siya napatingin sa relo na suot niya. Isa iyon sa mamahaling gamit na natira sa kanya. Hindi raw kasi siya sanay na walang suot yun kaya hindi niya hinuhubad. Pwede natin itong ibenta, ayoko, maagap na pidgel ko sa kanya ng akmang huhuberan na niya ang relo. Malay natin, mahalaga pala sa'yo ang relo na yan. Sayang naman kung ibebenta mo. Baka may sentimental value pa yan sa'yo. Napansin ko na parang naisip din sandali si Gov. Gabriel sa sinabi kong iyon. Ngunit maya-maya lang ay itinuloy pa rin niya ang paghuhubad sa relo. Pwede naman na isang lana lang natin. Para makuha ko pa rin kapag may pera na uli ako. Importante na may maayos tayong matutulugan ngayong gabi. Hindi ko naman hahayaan na matulog tayo kung saan-saan lang, lalo ka na. Bandang huli, pinayagan ko na rin siya. Sangla lang naman, makukuha pa rin niya kapag nakapag-ipon uli siya. O kaya ay kapag bumalik na ang lahat ng memories niya. Dahil nga mamahalin ang relo na iyon ni Gov. Gabriel kaya na isang lanya leon ng mahal. At magandang kwarto ang nakuha namin dito sa lodging inn. Pero dahil gusto ko rin na makatipid kami kaya ako na ang nag-suggest sa kanya na mag-share na lang kami ng room. Are you sure? Tinudyo niya ako nang makapasok kami dito sa loob at sumalubong sa amin ang isang single bed. Pwede pang magbago ang isip mo habang hindi pa napupuno itong lodging inn. Baka wala ka nang makuha na isang kwarto kapag nagdagsaan dito ang mga tao. Pero mas okay sakin kung hindi mo yun gagawin.
I want to sleep beside you tonight, Arabella. Nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa katawan ko dahil sa sinabing iyon ni Gov. Tapos nahuli ko pa siya na titig sa akin. Maging ang tibok ng puso ko ay bumilis. Bakit ba kasi mas inuna ko pa ang makatipid kaysa sa isipin ang ganitong eksena? Hindi agad ako naging aware na posible nga palang magtabi kami sa kama. Malapad naman ang sahig. Diyan na lang ako matutulog, sabi ko sabay talikod sa kanya para itago ang pamumulan ng mukha ko. Ipinatong ko sa ibabaw ng maliit na mesa ang shoulder bag na dala ko at saka ko hinubad ang sandals na suot ko. Lalo yatang nagwala sa loob ng dibdib ko ang aking puso nang maramdaman ko na sumunod sa akin si Gov. Gabriel, ramdam ko na tumayo siya sa likuran ko at ramdam ko na napakalapit lang niya. Napahinto ako sa akmang paghuhubad din sana ng jacket niya na isinuot niya sa akin kanina para hindi ako mabasa ng ulan, nang maramdaman ko na may humawak sa mga kamay ko. Ako na, usual ni Gov. Gabriel at sinimulan na ang paghubad sa jacket niya na suot ko. Wala na akong nagawa at hindi na nakapagsalita. Napapikit na lang ako ng mariin habang dinadama ko ang dahan-dahan na paghubad niya na para bang may halong sensual. Nagtaka pa ako kung bakit sa halip na isampe iyon ay hinayaan lang ni Gov. Na mahulog sa sahig ang jacket na hinubad niya sa akin. At hindi ko maintindihan ang kakaibang pakiramdam na dulot niyon sa katawan ko nang bumagsak sa paanan ko ang jacket. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko nang maramdaman ko ang masuyong pagpulupot ng mga braso niya sa baywang ko. Wala naman akong nagawa para turn utol. Naramdaman ko na lang na para akong naninigas ng isandal niya ako sa matipuong katawan niya. Lalong binayo ang dibdib ko. Bakit ba ako ninenervyos ng ganito? Hindi ko na makayanin ang sobrang lakas ng tibok ng puso ko kaya binaklas ko ang mga braso ni Gov. Gabriel na nakayapos sa baywang ko. Humarap ako sa kanya para sawayin siya. Pero hindi ko pala dapat na ginawa iyon dahil sa pagharap ko ay mabilis na sinalubong ng mga labi niya ang mga labi ko at saka ako hinalikan. Dahil sa labis na pagkagulat kay automatiko napakapit sa batok niya ang mga kamay ko. Hindi rin yata niya inaasahan iyon kaya nawalan kami ng balanse at sabay na bumagsak sa ibabaw ng kama. Doon lang naghiwalay ang aming mga labi. Wala ni isa man sa amin ang nakapagsalita nang mapakubabaw siya sa akin. Gabriel, kinakabahang sambit ko habang titig na titig kami sa isa't isa dahil sa nararamdaman kong sensasyon na nahihirapan akong labanan. But I can't help but to stare at his handsome face. Feeling ko, mas lalo pa siyang wapo ngayon sa paningin ko. Kahit ang simpleng paggalaw ng kanyang lalamunan ay naging kaakit-akit. Parang bigla akong nangulila sa mga labi niya nang mapatitig ako rito. Animoy tukso na bumalik sa isip ko ang halik na pinagsaluhan namin sa loob ng sinehan kanina. Hindi ko kayang pangalanan ang klase ng init na tila bigla na lang nagising sa katawan ko dahil sa malagkit na titig na ipinagkaloob din ni Gov. Gabriel, sa mga labi ko. Humigpit ang pagkakahayapos ng aking mga kamay sa batok niya habang pilit kong nilalabanan ang nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung ano ito, ramdam ko naman na mali. Mali na magkasama kami sa iisang silid at ganito ang aming posisyon. Tapos napakatahimik pa at walang ibang tao sa paligid na anytime ay pwedeng makaistorbo sa amin. Katulad sa kubo nina lolo at lola. Kaya siguro ganun na lang namin kung pigilan ang aming mga sarili kapag nagkakaroon ng ganitong eksena. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin at dahan-daang lamandes ang isa kong palad patungo sa matipunong dibdib ni Gov. Gabriel, sa mga sandaling ito. Arabella, napapalunok na tawag niya sa akin nang huminto ang aking palad. Para akong nahimasmasan nang marinig ko ang pagtawag ni Gov. Gabriel, sa pangalan ko. Ngunit nang akmang itutulak ko na siya paalis sa ibabaw ko ay nahawakan na niya ang aking mga kamay at naipinid ang mga leon sa yuluhan ko. At bago pa man ako makapagsalita ay naangkin na niya ang mga labi ko. Hanggang sa namalayan ko na lang ang aking sarili na tuluyan nang nagpatangay sa init na tawag ng aking katawan. Na kahit hindi ko pa man kayang unawain ay nagugustuhan ko na ang epekto nito sa aking kaibuturan. I just shut my eyes and started kissing him back. Humigpit ang pagkakapinid ni Gov. Gabriel, sa aking mga kamay habang walang tigil niya akong hinahalikan. Bahagya akong damilat at kitang-kita ko sa kanyang mukha kung paano siya nasiyahan sa pagtugon ko sa mga halik niya.
Feeling ko ay natilihan ang aking isip nang dama ko ang mga labi niya sa tainga ko, sa aking leeg, pababa sa dibdib ko. Inararo ng kanyang bibig ang dalawang umbok sa ibabaw niyon. At kahit may suot pa man akong damit ay damang-dama ko pa rin ang maiinit niyang mga labi na lalong nagpapasiklab sa init na nadarama ko. Lalo lang akong nahirapang labanan ang damdamin ko para kay Gov, dahil sa naranasan kong sarap habang hinahaplos ng isang kamay niya ang kaliwang dibdib ko. I want you, Arabella. Halos bulong na lang sa pandinig ko ang sinabing iyon ni Gov. Gabriel, saka lang niya binitiwan ang mga kamay ko na ikinulong ng mga palad niya kanina. Pero saglit lang akong nakaramdam ng pagtutol. Dahil pagkalipas lang ng ilang segundo ay naramdaman ko na ang aking mga kamay na parang may sariling isip na yamakap ng mahigpit sa kanya. Para na lang akong bata na sunod sonyeran sa bawat sasabihin, at gagawin niya sa aking katawan. I know na unti-unti na akong nawawala sa katinuan. O sadyang wala na akong pakialam sa paligid at ang tanging gusto ko lang ay makaramdam ng masigit pang sarap sa piling ni Gov. Gabriel, sa mga sandaling ito. I want you, to, Gov. Mahinang sagot ko sa kanya sa pagitan ng kabang nararamdaman ko. Gayunman, sure na ako sa sarili ko na buo na ang loob ko na magpaubaya sa kanya ngayong gabi. Wala na akong pakialam sa sitwasyon naming dalawa. O kahit sa kalagayan ni Gov. Gabriel, ilang buwan din na pinigilan ko ang aking sarili, ang feelings ko para sa kanya. Pero ngayong nandito na kami at ipinaranas na niya sa akin ang ganito kasarap na pakiramdam, paano ko palalabanan ang sarili ko? Nang marinig niya ang sinabi ko ay muli siyang naging mapusok. Mabilis niyang hinubad ang mga damit ko. Mas lalo akong nawala ng pakialam kahit nahantad na sa paningin niya ang kahabdan ko. Saglit lang akong nakaramdam ng hiya at agad na naglaho ang lahat ng inhibisyon sa aking katawan. Hinayaan ko na ang aking sarili na tuluyang magpalamon sa damdaming nararamdaman ko para kay Gov. Dahil wala naman sigurong masama kung isuko ko man ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko sa lalaking mahal ko, di ba? Handa na ako sa magiging consequences ng lahat ng ito. Kahit masaktan man ako kapag bumalik na lahat ng memories niya, handa na rin ako. Wala akong pagsisisihan. Dahil batid ko sa aking sarili na mas magsisisi ako kung magwawakas ang lahat ng ito sa pagitan namin ni Gov. Gabriel, na wala akong mababaon na magagandang, you know I had a dream about you, Arabella, he whispered again. And tonight, I'll show you. Maya-maya ay mabilis din niyang hinubad ang sariling mga damit. Kahit ilang beses ko nang nakita ang katawan ni Gov, ay napanganga rin ako. Lalo na sa bandang ibaba, sa gitna ng kanyang mga hita na nagpalaki sa aking mga mata. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ilang beses akong napalunok. Bigla akong takot. Takot na agad din namang nawala dahil nang bumalik si Gov. Gabriel, sa ibabaw ko ay agad niya akong sinunggaban, partikular na ang mga N***papol ko. He sucked them and I can't help but scream. Hindi dahil nasaktan ako sa pagsipsip na ginawa niya. Napahiyaw ako dahil sa sarap. Oh, Gabriel, imbes ay ungol ko pa habang palitan na inaangkin ng kanyang bibig ang malarosas na mga korona sa ibabaw ng dibdib ko. Para akong mababaliw na hindi ko maintindihan dahil sa sobrang sarap na nararamdaman ko. Binabalot ng kakaibang kiliti ang kaibuturan ko na hindi ko kayang pangalanan. Napahawak ako sa ulo niya habang umaararo ang kanyang bibig sa dalawang bobs ko. Napakainit ng kanyang dila. Ang lambot ng mga labi niya at nakakahibang ang hininga niya. Wala akong ibang masabi sa isip ko kundi, hindi ko lang iyon maisatinig dahil sa natitirang hiya sa sistema ko. Baka kung ano ang isipin sa akin ni Gov. Gabriel, kapag iyon ang narinig niya na lumabas sa bibig ko. Kaya naman ganun na lang ang pagpipigil ko at hinahayaan ko na lang na sa isip ko isigaw ang mga salitang hindi ko kayang iparinig sa kanya. Sige pa, Gab. Sige pa, please. Nakagat ko ang aking labi, habang sinasabunutan ko ang buhok niya. Ang sarap talaga ng ginagawa niya, ganito pala ang pakiramdam noon. Hindi ko alam kung naintindihan ba niya ang gusto kong sabihin. Dahil maya-maya lang ay naramdaman ko ang mga labi niya na dahan-daang umaakyat pabalik sa leeg ko. Hinalik-halikan niya ang aking panga. Hanggang sa muli niyang nasakop ang aking bibig. Pero dahil nakaawang ang aking mga labi, sa walang tigil kong pagunggol, mabilis niyang naipasok ang dila niya sa loob ng bibig ko. Ang sarap-sarap din talagang humulik ni Gov. Ang bango ng hininga niya. Walang kasing bango. At yung mga labi niya, sobrang lambot. Walang kasing lambot.
Hamupa na ang ulan sa labas, na nakikita ko mula sa desalaming bintana. Pero yung hininga namin ni Gov. Gabriel ay hindi pa rin bumabalik sa normal. Parehas pa rin naming habol ang aming mga hininga. Katatapos lang nang may nangyari sa amin. Nakapatong pa rin siya sa ibabaw ko at nakasubsob ang kanyang mukha sa leeg ko. Ako naman, nakayakap ako sa kanya at nakapikit. Hindi ko kayang tumingin sa kanya dahil ngayon na nahimasmasa na ako, saka lang ako nakaramdam ng hiya sa mga nangyari sa amin. Para akong nanliliit sa sarili ko. Oo, nililigawan niya ako. Pero hindi ko pa naman siya sinasagot. Wala pang label ang aming relasyon. Ang isa pa, nahihiya ako dahil feeling ko, sinamantala ko ang kalagayan niya. Nawala siyang ibang naalala kundi ako at ang pagmamahal niya sa akin na hindi ko rin sigurado kung talagang totoo ba. Hindi ko rin alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Gov. Gabriel ngayon, tulad ko, kanina pa rin siya walang imek. Iniisip niya kaya na easy to get, akong uri ng babae dahil pumayag na agad ako na may mangyari sa amin kahit hindi pa naman kami. Nakakahiya ka, Arabella. Ano ba ang nakakahiya sa pag-aalalay ng sarili sa taong mahal mo? Protesta naman ang kabilang isip ko. Kung hindi ka nga umalis sa inyo, mas malala pa rito ang nangyari sa'yo. Biruin mo, magpapakasal ka sa lalaking kaedad lang ng papa mo. Napakagatlabi ako sa bagay na iyon. Oo nga naman mas okay pa rin na kay Gov. Gabriel ko ibinigay ang sarili ko kaysa sa kumpadre ni Papa. Kung sakali mang mahanap nila ako at wala na akong magawa kundi ang magpakasal sa taong bata pa lang ako ay inilaan na pala nila para sakin, at least, wala na akong masyadong panghihinayangan. Did I hurt you? Napakislat ako sa tanong na iyon ni Gov. At sa kanya ginawaran ng halik ang baba ko, leon bang halik na parang punong-puno ng pagmamahal. Umiling lang ako. Sandaling katahimikan uli ang namayani sa pagitan namin dahil hindi naman ako nagsalita. Si Gov, naman, ramdam ko na parang may gustong sabihin sa akin pero kumukuha pa lang ng buwelo. Galit ka ba sakin? I mean, nagsisisi ka ba sa nangyari? I opened my eyes and stared at him. Nakaangat na rin pala ang mukha niya at nakatingin na rin sa akin. Nangangapal pa rin ang aking mukha na umiling ako. Bakit naman ako magagalit sa'yo? At mas lalong hindi ako magsisisi, Gabriel. Kasi ginusto ko rin naman ang nangyari, puno ng sinseridad na wika ko sa kabila ng pagkailang na nararamdaman ko. Bakit? Hinunutin ko siya ng noo. Anong bakit? Bakit mo gusto? I mean, bakit hindi mo ako pinigilan? Malambing niyang tanong bago siya umalis sa pagkakadaigan sakin. Alam mo naman na marupok ako pagdating sa'yo, Arabella. Wala akong kakayahan para pigilan ang sarili ko kapag kasama kita. Nang makaalis si Gov. Gabriel sa ibabaw ko, saka ko lang naramdaman ang hapdi at kirot sa gitna ng aking pempem. Gayunman ay wala pa rin akong pinagsisihan. Nilangon ko siya nang humiga siya sa tabi ko, patagilid. At saka yumapos sa baywang ko ang kamay niya. Sa tingin mo bakit? Tanong ko rin sa kanya. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo pero pinipigilan pa ako ng hiya. Nagsalubong ang mga kilay niya sa tanong ko. Hindi naman ako manghuhula. Ayaw ko rin namang mag-assume na iyon na ang paraan ng pagsagot mo sakin kasi baka tawanan mo lang ako. Paano kung ganun na nga? Iniangat niya ang kanyang katawan at itinukod ang siko sa kama para mangulambaba paarap sa akin. May kakaibang kislap sa mga mata niya. Arabella naman, please. Huwag mo akong patayin sa excitement. Just tell me kung sinasagot mo na ba ako or what. Bahagya akong natawa sa inakto niya. Manhid ka na nga, am patient ba? Hindi mo pa rin bagets kung bakit ibinigay ko sa'yo ang sarili ko. Kahit hindi naman ako lasing o nanaginip lang. Bakit nga? Sabihin mo na lang ng direkta, please. Tuluyan na akong natawa dahil sa pagsususumamo niyang iyon. Nakikita ko sa hitsura niya na parang hindi na siya makahinga sa sobrang excitement. Samantalang ramdam ko naman na unti-unti na agad nalulunod sa ligaya ang puso ko. Dahil siguradong magugustuhan ni Gov. Gabriel ang isasagot ko sa kanya. Bibitinan pa rin ako niyan, nakasimangot niyang wika dahil nanatili pa rin akong tahimik. Humarap naman ako sa kanya at saka ngumiti ng matamis. Kasi nga mahal din kita, Gabriel. And yes, kaya ako pumayag na may mangyari sa atin dahil sinasagot na kita, totoo ba yan? Sinasagot mo na ako. Nauutol at parang hindi pa makapaniwalang ulit niya sa sinabi ko. Hindi ka ba nagjo-joke lang?
Mukha ba akong nagbibiro lang? Tanong ko rin, sabay pisil sa pisngi niya. Totoong mahal din kita at sinasagot na kita, Gabriel. Napatulala siya ng ulit-ulitin ko leon sa harapan niya. Hindi ko alam kung gaano katagal natulala si Gov. Napasuntok pa siya sa hangin nang mahimasmasan siya. I love you so much, Arabella. Mahal na mahal kita at hinding-hindi mo pagsisisihan ang pagmamahal mo sakin, bulong pa niya bago niya ako hinalikan ng masidi. Kinabukasan ng tanghali na kami nakauwi ni Gov. Gabriel, kahit gabi pa lang ay tumigil na ang ulan. Namili pa kasi kami ng pagkain namin bago umuwi. Pasalubong na rin namin kina Lolo Magno at Lola Iska. Sinagad na kasi ni Gov ang pagsangla niya ng kanyang relo para may pera daw kami. Hindi nga sana ako papayag kasi baka sobrang importante yun sa kanya pero mapilit siya. Lumapit ka dito sakin at baka mauntog ka dyan, masuyong sabi niya habang lulan na kami ng tricycle. Nasa loob kami pareho. Ako ang malapit sa driver at siya naman ang nasa pintuan. Hinapit niya ako sa baywang at hinawakan ang isang kamay ko. Hindi ka dapat humihilig sa bakal kapag nagbabiyahe ka. Baka makatulog ka at biglang mawalan ng preno. Mauuntog agad ang ulo mo. Hindi ko napigilan ang mapangiti dahil sa pagiging protective niya. Yes po, medyo inantok kasi ako dahil sa sariwang hangin na sumasalubong sa atin. Niyakap ako ni Gov. Humilig naman ako sa balikat niya. Naramdaman ko na naman ang kakaibang kasiyahan sa puso ko habang magkalapit kami ng ganito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kami na. Pero sobrang happy ko kahit alam ko naman na panandalian lang ang lahat ng ito. Bahala na si Batman. Ang importante, masaya ako ngayon. Masaya ang puso ko ngayon. Tiningal ako si Gov nang maramdaman ko na hinaplos niya ang buhok ko. Nahuli ko na mataman niya akong tinatitigan. Ngumiti siya sa akin. Pinilit ko naman na namkipagtitigan sa kanya dahil medyo nahihiya pa rin ako. Matulog ka muna. Mahaba pa naman ang biyahe natin. Gigising na lang kita kapag nasa bahay na tayo, malambing na wika niya habang hinaplos-haplos ang buhok ko. Okay lang ako. Nawala na yung antok ko. Kailangan mo pa ring matulog. Dahil may date uli tayo mamayang gabi, puno ng kapilyuhan ang kanyang mga mata ng kainditan niya. Nako, kailangan mong makabawi ng lakas. Ha! Kinakabahan na tumingin ako sa kanya. Bakit parang ibang date ang tinutukoy niya? May balak ba siyang ulitin ang nangyari sa amin kagabi? Magde-date uli tayo. Bakit? Ayaw mo ba? Ngumiti siya na abot hanggang sa mga mata niya. You're my girlfriend now. Hindi pwedeng hindi kita ay date palagi. Gusto kong makita na masaya ka at maramdaman mo kung gaano ka kahalaga sakin. Hindi mo naman kailangang gawin yun, kasi masaya naman akong kasama ka kahit saan at kailan. Oh, how sweet. Nangingiting pinisil ni Gov ang tungki ng aking ilong. Ginawaran pa niya ako ng halik sa forehead ko. Kung ganun, hindi ko na rin kailangang patunayan pa sa'yo na talagang mahal kita. At hindi lang dahil wala akong maalala sa past ko. Saglit akong hindi nakakibo. Paano ko ba sasabihin sa kanya na ang totoo, may duda pa rin ako sa feelings niya sakin. Na ang feelings ko talaga para sa kanya ang tunay na rason kung bakit sinagot ko siya. Hindi mo naman ako paglalaruan lang, di ba? Sa halip ay tanong ko sa kanya kapag kwan. Seryoso ka naman siguro sakin. Sa tingin mo ba talaga kaya kung gawin sa'yo yun? Yung paglalaruan lang kita. Umiling lang ako. Talagang hindi. Kasi ako ang unang magagalit sa sarili ko kapag ginawa ko yun sa'yo. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Gov, bago niya ako niyakap ng mahigpit. Isiniksik pa niya ako sa kanyang dibdib. Kinilig na naman ang puso ko nang malanghap ko ang gwapong amoy niya. I love you, Arabella, bulong niya, sabay halik sa bumbunan ko. Bahagya akong lumayo sa kanya at tumangala. I love you, too. That made him smile. Wala nang bawian to, ha? Hindi kita papayagan, pabiro na bulong niya sa gilid ng aking mga labi. Ang mainit na hininga niya na nalanghap ko ay nagdulot ng kakaibang kilati na hindi ko moari. At bakit ko naman babawiin ang we love you? Noon pa man crush na kita. Tinaasan ko siya ng kilay. Baka nga ikaw itong bigla na lang magbabago kapag pinutol ni Gov. Nang mabilis na halik ang lahat ng sasabihin ko. Pero agad din naman niyang pinakawala ng mga labi ko bago pa man kami kapusin ng hininga. So, may duda ka pa ba sa feelings ko sa'yo? Tiningnan ko siya at ang seryoso ng mukha niya.
Gayunman ay napangiti lang ako bago umiling. Hindi na po. Lumapad ang pagkakangiti ni Gov, at muli niya akong niyakap. I know na nagsisinungaling ako sa sarili ko sa sinagot kong iyon. Pero sa ngayon, kailangan kong maniwala sa kanya. Kailangan ko munang kalimutan ang mga negatibong mangyayari sa future. Basta masaya lang kami ngayon. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako sa kalahati ng aming biyahe. Napasarap ako sa mahigpit na yakap ni Gov sa akin. Hindi niya kasi tinigilan ang paghagod sa buhok ko. Nagising na lang ako sa marahang tapik sa pisngi ko. We're here, babe. Masuyong bulong sa akin ni Gov. Wake up na. Hindi ko may kaila ang ngiti na nakapaskil sa mga labike hanggang sa bumaba kami ng tricycle. Kahit si Gov, Gabriel, kakaiba rin ang sigla niya, ngayon. Ang saya niya dahil possible-sipol pa siya. Binigyan pa niya ng malaking tip ang driver na tuwang-tuwa namang nagpaalam sa amin. Sabihin na agad natin kina Lolo Magno at Lola Iska na sinagot mo na ako. Siguradong matutuwa ang mga iyon, masiglang suhestyon ni Gov. Habang naglalakad na kami patungo sa kubo, nakaakbay siya sa akin. Nabura ang ngiti ko sa narinig ko na sinabi niya. Hindi pa nga pala niya alam na kahit mabait at magiliw sa kanya si Lola Iska, may duda pa rin iyon sa feelings niya sa akin. Paano ko ba sasabihin sa kanya na si Lola ang unang nagbabala sa akin na huwag ko masiyadong paasahin ang puso kong nagmamahal sa kanya? Gabriel, Bella, tuwang-tuwa na sinalubong kami ni Lolo Magno. Kasama niya rin si Lola Iska na agad ding nawala ang ngiti nang mapansin niya ang malambing na pagkakaakbay sa akin ni Gov. Pasimpleng binaklas ko na lang ang braso niya na nakapatong sa balikat ko bago pa man tuluyang makalapit ang matandang mag-asawa. Mabuti naman at ligtas kayo. Nag-alala pa rin kami sa inyo kahit sinabi na ninyo na nakahanap kayo ng matutuluyan kagabi, sabi ni Lola Iska. Totoo ang pag-aalalang nababasa ko sa mga mata niya. Ngunit hindi rin may tago ang makahulugang tingin na ipinagkaloob niya sa akin nang magkatinginan kaming dalawa. Napayuko na lang ako. Hindi ako makatingin ng diretso kay Lola nang maalala ko ang nangyari sa amin ni Gov. Gabriel, kahit hindi ko man iyon sabihin, ramdam ko na alam na agad ni Lola Iska ang tungkol doon. Ganon kalakas ang pakiramdam niya pagdating sa akin. Okay na okay po kami, Lo. Mas naging masigla pa si Gov, habang nakikipag-usap sa matandang mag-asawa. Kayong dalawa nga po ang inalala namin, baka kasi lumakas pa ang ulan at hangin at masira itong kubo natin. Diba, Arabella? Tumango lang ako nang balingan ako ni Gov. Gabriel. Ngumiti ako kay Lolo Magno nang ngumiti siya sa akin. Mukhang wala naman siyang napansin na pagbabago sa amin ni Gov. O kung meron man, baka mas masaya siya. Dahil alam ko naman na botong-boto talaga siya para kay Gov. Sige na, Magno. Samahan mo na muna si Gabriel na dalhin sa loob ang mga dala nila, kapag kuwan ay utos ni Lola Iska sa kanyang asawa. Lalo akong kinabahan dahil alam ko na sinadya ni Lola na paunahin ang dalawang lalaki para masermonan niya ako. And I was right. Sana hindi ka masaktan sa naging desisyon mo, Bella. Alam mong mahal ka namin ng lolo mo, puno ng kaseryosohan na sabi niya sa akin nang maiwan kaming dalawa. Hindi namin kakayanin kapag nakita naming umiiyak ka na naman. Hindi ka namin kinupkup ng tumakas ka sa pamilya mo para lang hayaan na masira ang buhay mo. Hindi kami mapapatawad ng papa at kuya mo. Sa wakas ay nakaipon din ako ng lakas ng loob para tumingin kay Lola. Huwag po kayong mag-alala, La. Nakahanda na po ang puso ko. Hindi niyo ako makikitang umiiyak at nasasaktan. Basta masaya po ako ngayon. Ilang minutong hindi umimik si Lola Iska at matamon lang siyang nakatingin sa akin. Kung ganun, masaya na rin ako para sa'yo. Basta huwag mo lang kalimutan na mahal ka namin ng Lolo Magno mo. Maluha-luha ang mga mata na niyakap niya ako ng mahigpit. Kinagabihan ay maagang natulog sina Lolo Magno at Lola Iska. Pumasok na rin kami ni Gov. Gabriel sa kanya-kanya naming silid. Sobrang lamig kasi ng panahon. Parang uulan na naman. Matutulog na rin sana ako nang maalala ko ang gamot ni Gov. Na binili namin kanina sa bayan. Hindi pa pala siya nakakainom yun kasi naubos na ang stock niya sa kwarto niya. Lumabas muna ako sandali para ihatid sa kanya ang gamot at para mapainom na rin siya. Pero nang nasa labas na ako ng pinto ay bigla na lang akong kinabahan. Naalala ko na naman ang nangyari sa amin kagabi sa hotel.
Paano kung maulit yun kapag pumasok ako sa kwarto niya? Lalo at boyfriend ko na siya. Siguradong hihirit siya. At dahil mahal ko kaya sure din na hindi na naman ako makakatanggi. Ngayon ka pa ba natatakot? Akala ko ba handa ka na sa anumang consequences? I heaved a deep sigh bago akmang kakatok na sana. Ngunit nagulat ako nang bigla na lang bumukas ang pinto at iniluwan yun si Gov. Gabriel, wala siyang suot na pangitaas. Tanging shorts na pantulog lang ang suot niya. Kumunat ang noo ko nang mapansin ko na basang-basa ang buhok niya. Mukhang bagong ligo. May tumutulo pa kasing tubig sa leeg niya, patungo sa dibdib niya. Amoy na amoy ko rin ang shampoo at sabon panligo na ginamit niya. Napalunok ako nang mahuli ko ang ilang butil ng tubig sa kanyang katawan na tumulo hanggang sa tiyan niya. Ngayon ko lang napagtanto na sinundan ko pala iyon ng tingin hanggang sa ibaba. At kung hindi pa ako nag-iwas ng tingin ay baka kung saan pa iyon nakarating. Ahem, namumula ang buong mukha na napatingin ako kay Gov. Gabriel nang marinig ko ang malakas na pagtikim niya. Naligo ka, ng 10 oras ng gabi. Sito ko kunwari sa kanya para makaiwas sa pagkapahiya. Though, nag-aalala naman talaga ako sa kanya. Hindi kasi ako makatulog. Naiinitan ako, mainit ka dyan. Ang lamig-lamig nga. Ibang init naman ang tinutukoy ko. And believe me, mas mahirap itong labanan kaysa sa literal na init, depensa niya, sabay ngisi ng malapad. Lalo akong nag-blush dahil parang alam ko na ang tinutukoy niya. At alam ko na rin ang ganong pakiramdam. Kapag ikaw talaga nagkasakit lang. Wika ko sa tonong nananarman at saka umiling. Pagkatapos ay inabot ko sa kanya ang mga gamot na sadya ko rito. Uminom ka pala niyan bago matulog. Nakalimutan kong ibigay sa'yo kanina, pwede bang ikaw ang magpainom sa'kin? Paglalamang niya. Feeling ko kasi, mabilis akong gumaling kapag ikaw ang nagpapainom sa'kin, Kahit naman alam kong wala iyong connection at sadyang naglalambing lang si Gov, hindi ko pa rin siya natanggihan. Siyempre, puso ko na ang nagdedesisyon ngayon, sige na nga, pero lalabas agad ako at matutulog na rin ako. Ngumisi siya. Hinawakan niya ang kamay ko at sa kanya pinagsalikop ang aming mga daliri. Hinailan niya ako papasok sa loob ng room niya. At nang isara niya ang pinto ay bigla na lang bumalik ang kaba ko. Lalo na nang marinig ko ang paglak niya.